So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan natin free agency na naman kabola kasi meron na namang naidagdag po na isang popular po na pangalan kabola sa unrestricted free agencies at ilan pang mga news. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So in a recent episode po kabola ng kanilang podcast, sina Dillinger, Norwood at saka si Sol Mercado, pinag-uusapan nila yung regarding po sa popularity ng mga superstars sa PBA. At dyan nga po nila nabanggit, si Dillinger po yung nagsabi, build up these players and market the crap out of them. I'm noticing now I don't know any moniker, sabi niya. So pinoint out niya na halos wala daw moniker yung mga superstar ngayon kabola. And if you look around naman, medyo may katotohanan naman, di ba? Yung mga bata, of course, yung napahardo meron like si Earl Scotty Thompson, di ba? Wala siya talagang, nag-establish na popular po na kanya pong moniker. Yun nga, isang nabanggit talaga nila dito, si Chris Newsom, kabola. Wala din naman talaga. Na-establish po siya na moniker. Actually, even Mikey Williams, di ba? Walang establish. Si Mikey Williams, bara-bara yung laruan nun. Pinoy na Pinoy, di ba? Pero walang na-establish po na moniker, kabola. And in a way, tama ba yung point out nila na nagkakaroon ng issue ngayon, di ba? Sa pag-market ng superstar, to be honest, yes. Like, si Scotty Thompson na lang po yung example natin. Very popular siya kabola, as a player. Pero kung titignan mo mabuti, hindi niya ma-reach yung peak ng popularity ng Kagiwa, yung popularity po ng James Yap, even though yung laruan niya, larong Pinoy, hardworking talaga kabola, di ba? Mapapamahal ka dun sa style niya. Pero hindi niya ma-reach yung ganung peak kabola ng popularity, di ba? So of course, may kasama din charisma. Or siguro talagang gusto lang talaga din ng mga Pilipino din, scoring type. So si Thompson more of a hardworking type. Pero overall, pwede rin naman talagang sabihin natin na yung isang rason din dyan is napapabayaan na talaga ng PBA yung pag-market po sa mga superstar nila. Now, we have a new guy in our unrestricted free agency. But before we talk about that, dito nga muna tayo sa mga comments po. Joseph Atienza, malabo pa sa sabaw ng puset kung pakabalik pa si Yap sa Magnolia. Lugi naman nga araw sa trade. Kapalit ni Yap to first round, pwede na payag ang Rose kung si Corpus lang lugi ang ROS, sabi niya kabol. Hindi na po lugi ROS dyan kasi si James Yap po, in a way, wala na po siyang on-court trade value kabola. So getting anything for him now is a win for rain or shine. Sabi na Inala Hara, sana tuloy na yan, still best pa rin naman si James. Binabang ko lang ni Coach Yang, that is not true. I-test man yan or advanced stats, kung titingnan mo kabola, James Yap is an end of the bench level na po na player. Hindi na po siya yung pang-consistent po na playing time na klase po ng player kabola. Now, the newest guy in free agencies, wala na po iba kundi si Casio. So, nagpapatuloy ang cutting spree kabola ng Blackwater Elite. Kasi JV Casio nga po yung bago nilang kinat, which is very surprising kasi wala na nga po silang point guard. At aminado, itong taga Blackwater punishment po na wala na silang point guard, pero kinat pa rin nila yung JV Casio. So, I am not familiar na kung ano pong nangyayari talaga dito kabola. Na, the three teams po that should try to sign itong si JV Casio. Number 1 sa listahan ko will be Ginebra kabola. I do not think or Ginebra should be confident about the health of LA Tenorio. So getting a Casio there, di ba, is a backup plan, as a potential substitute kabola, should help them a lot. And knowing nga po na wala silang Brownlee, I still believe that kakailanganin nila at least one more ball handler. So I think Casio will be a fit for Ginebra. Number 2 natin dyan, Northport, Batang Pierre. Northport, meron po silang dalawang point guard na okay po yung nilalaro sa point guard position. Frank Yu, of course, and then itong si Paraiso. Pero still, they will enter the playoffs. They need a veteran point guard. Casio can do that for them. Same case with our number 3, Phoenix kabola, na there's a good chance magkakaroon na twice to beat edge sa paparating po na playoffs kabola. So getting someone like Casio na may experience na rin po sa playoffs will help them a lot. He can be the mentor Tyler Tio kabola and the other young guards kabola. So malaking tulong nitong si Casio. Kung baka sa mo, saan dapat pumirma si Casio? Comment lang po sa baba.